Ang daming naghahanap kay retired Master Sergeant Gutesa. At nitong linggo lang, nagkalat ang fake news. Ang sabi, magre-retract daw siya ng kanyang affidavit at ituturo sina Senator Marcoleta at dating Representative Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang. Ang masasabi ko lang, mag-isip-isip kayo, huwag kayong nagpapaniwala sa fake news. Unahin ko yung sinasabi niyong nagtatago. Iba yung nagtatago kaysa dinala niya yung sarili niya sa ligtas na lugar. Huwag kayong mag-alala, lulutang yan. Walang Marines na lumutang sa isang investigasyon, malaking ang investigasyon, na gumagawa lang ng kwento. Kahit halongkatin niyo ang kasaysayan. Tapos yung sinasabi niyong magre-retract ng kanyang affidavit, kahit ipusta ko lahat ng kapitbahay ko, pati na rin lahat ng kamag-anak ko, hindi yan magre-retract. Walang Marines na ganun. Kayo kasi naniniwala ko sa mga fake news. Ang sabi niyo pa, ituturo niya sina Senator Marcoleta at former Congressman Mike Defensor na nasa likod ng kanyang paglutang at tinuruan siyang magsinungaling. Ulitin ko na naman, walang Marines na lalabas sa isang malakihang investigasyon para lang magsinungaling. Okay, andyan na yan. Perception nyo lang yan. Pero hindi nyo lubusang kilala ang Marines. Walang ganong Marines. Marami kaming nagtatanggol sa kanya dahil alam naming nagsasabi siya ng totoo. Kung alam namin na sinungaling siya, kahit kabaro namin, hindi namin yan kakampihan. Kilala namin yung taong kanyang tinuturo. At ako, kilala ko siya. Kaya ganun ako kung magtanggol sa kanya. At kilala ko rin yung kanyang itinuturo. At yung sabi nyo na kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, ng kabaro niyang mga Marines, sa malamang mali lang kayo ng pagkaintindi. Ang ibig sabihin, oo maaari, kinakanlong siya ng kapwa niya Marines, pero mga yon ay yung mga retired na, yung mga wala na sa serbisyo. Dahil hindi pinapayagan ng pamunuan ng Philippine Marines na sasali ang kanilang mga tauhan na mga aktibo sa serbisyo. Bakit kakanlungin ng mga retired o ng mga wala na sa serbisyo? Ganun kaming mga Marines. Para kaming magkakapatid, lalo na't may laban yung isa naming kasamahan na pinaglalaban niya yung tama. Pero, kapag siya naman ay mali, hindi namin yan papansinin. Tabla-tabla yan. Doon lang kami sa katotohanan. Ulitin ko, halimbawa man kung kinakanlong siya ng Philippine Marines, yun ay yung mga wala na sa serbisyo. At saka, labas na yun yung organisasyon ng Philippine Marines. Wala na yun. Hindi nila yun tinotolerate, hindi nila yun pinapayagan sa mga aktibo at bawal na bawal yun sa loob ng kampo ng Philippine Marines. Maliwanag ba? At sa mga nasa active na serbisyo, huwag na kayong sumakay sa isyo. Mahalin nyo ang inyong serbisyo dahil mayroon tayong sinusunod na chain of command. Magtrabaho lang kayo ng maayos. Hayaan nyo na kaming mga sibilyan na magtanggol sa kanya. Kung meron man dyan nagre-recruit para i-destabilize ang gobyerno, wag. Wag na wag nyong gagawin yan. Wag na wag kayong sasama. Marami nang nangyari. Sino ang kawawa? Sundalo pa rin. Sakripisyo ang trabaho, sakripisyo ang pamilya. Gutom. Walang mapapasok ang trabaho dahil napakalaking krimen yung pagkilos laban sa gobyerno. Ulitin ko, magtrabaho lang kayo ng maayos at sumunod kayo sa chain of command. Okay? Hurra! Merong post sa isang page na kung tawagin ay Kabayan Patrol. Nako. Sinirculate ito across sa social media. Ito yung nakalagay na post. Na, kung pwede na si Direk. Ayan. Ayan, sinasabi niya, Orly Gutesa breaks silence. Pinilit lang ako nila Defensor at Marcoleta. Isip-isipin mo yan, Jen. Gutesa admitted that he was forced to sign a fake affidavit against Speaker Romualdez out of fear and pressure. Ito, nakuha na namin kung sino yung gumawa nito eh. Yung page mo mismo. Yung page na ito, ang ginagamit niya dyan ay mga troll farms, Makikita mo na troll farms kasi pinakita nila rito, ang mga accounts ay Vietnamese eh.
Ganun po. May Vietnamese accounts, karamihan ha. Oo. So kung nako. halimbawa sa 1,500 Vietnamese at yung iba pa Arabic accounts. Para kunwari, maraming sumusuporta. Maraming nag-suporta at saka kumukomment. Opo. Oo, ha? Ngayon, ibalik nga natin doon para makita natin. Kung makikita mo doon, sa bandang ibaba, right Opo, side, opo. nakalagay Kabayan Patrol. Kabayan Patrol, yes po. So parang ginamit pa yung logo nung TV station, opo. isang TV station para magmukhang totoo. So nakikita nyo ngayon kung ano ang kanilang pakay. Opo. Gumagawa ng isang bagay na hindi totoo. Pinilit namin ni Mike Defensor si Gutesa para gumawa ng isang salaysay. Yan ho lumilitaw dyan. O isang bagay na kabaligtaran. Ngayon, anong pakay ng mga... Hindi lang ito dyan, ha? Opo. Kasi, kung punta tayo sa pangalawang slide dyan. Yan. May requirements ang Meta kasi dyan, yung Facebook, na bago ka makapag-publish ng ads, kailangan meron silang mobile number, no? Yes po. Para magbabayad. Pinacheck ko yung mobile number. Ito ay nakarehistro sa isang tao na nagngangalang Luis Orbon. Ayan, Luis Orbon. Oo. Okay. So, isa sa pangalawang requirements ng Meta, kailangan meron kang email. So, makikita mo dyan yung email nila. Ayan, hello at cdgminds.com. Ang ano kasi, yung ginagamit nila ay CDG. Yung advertiser is CDG Media Minds. Yes. Ayun makikita mo, no? So yung phone number nakarehistro kay Luis Orbon. Ayan ang email nila. At ang website nila, nandyan din dyan, mababasa mo, cdgmediaminds.com. Opo. Ang address nila ay Pasig City, NCR. Yes po. So, kung nakikinig si Luis Orbon din, kung totoong tao ba niyan? nagtatago bilang CDG Media Minds sa anino ni Luis Orbon. Huwag ka na magtago sapagkat alam mo, kilala kita. Ano ba? Ngayon, puntahan natin yung ibang slide natin. Yan. Ayan itong CDG Media Minds ay nag-handle ng 4 na pages sa Facebook yan. Bukod doon, meron pa sila ba? Kaya sila ang sabay-sabay na nag-launch ng fake news campaign. Opo. At binuboost nila, binabayaran nila laban kay Orly Gutesa. Ayan, makikita nyo isa-isa yan, ano? Yung number 1, ito yung Kabayan Patrol. Ayan, nakikita mo. Ang pangalawa, dapat alam mo, sabi niya. Ayan, nakikita nyo yung kanilang post. Ayan, Yung pangatlo, balita on the go. Ayan. Yung pang-4, chips of staff. Chips of staff. So ito ay puro fake news campaign. Okay. Anong pakay ng mga taong, bakit sila gagawa ng ganito? Ito yung sinasabi ko sa iyo na pangalawa na undermining the whistleblower. So lahat ng kaparaan ang gagawin para pagtakpan, para ilihis, para iligaw ang mamamayan. Ang mga taong ito ay, ang kanilang maaring pakinabang dito ay yung taong pinagsisilbihan nila. Siyempre po, kumikita sila dyan doon sa mga taong napagtatakpan ng kanilang paglilihis. Yung kanilang agenda, At para iligaw ang ating mga kababayan na maaaring maisip nga nila na, ganun pala yun, ganito pala yun. Kaya natin dinidiscuss dyan para malaman ng taong bayan na ito ay puro fake news na ginagawa nila para magtakip, para isalba, para proteksyonan ang mga nasa likod ng mga iniimbestigahan natin. Tingnan mo yan, iba't ibang uri ng ads na puro paninira, iisang target. Si Marine Sergeant Gutesa at ako. Yan, ay may git na 10 ads yan din, ano? Ang kanilang ginagasta, bawat araw, merong range from 500 pesos to 4,000 pesos. Tinatarget ilang audience hanggang 1 million. 1 million users or more. Yes po. So, ang gastos nila, sa loob ng isang buwan, umaabot ng between 20 to 30,000 pesos kasama yung boosting din. So ano ang pakay nila? Manlin lang.
mailigaw ang taong bayan. Sa uling slide, pakita natin para makita natin. Itong mga slides na to, Jen, makikita mo, pinamonitor ko yan magmula ng January 2025. Opo. Mga post ito, Jen, na puro papuri sa administrasyon. Pero same page po. Same page. Same page. Oo. Yan ay puro papuri sa administrasyon. Ngayon ang kabalintunaan dito, kung ang administrasyon gusto niyang malinis ang skandal na ginawa ng flood control, Opo. bakit ngayon nag-sip sila dun sa paninira? Character assassination na nangyayari. Sa investigasyon na ginagamit namin para tukuyin natin sino ba talaga ang mga tao, malalaking tao na nasa likod ng mga pangyayaring ito. Opo. Kung maka-administrasyon kayo, bakit taliwas ang ginagawa nyo ngayon? Sinisiraan nyo ang mga taong lumabas para ngayon pagtibayin, tukuyin, makilala kung sino yung mga malalaking tao. Ba't nagsimula kayo ngayon gumawa ng fake news? October 24 hanggang October 29. Alam mo kung bakit? Opo, bakit po? Sapagkat merong nagbabanta na itutuloy ang Blue Ribbon Committee itong Nobyembre. November 14 daw po, Sen. Ang November schedule. nga. November 14 ngayon, tama-tama lang nasirain si Gutesa. Akala nila ngayon. Kapag pinatawag si Gutesa ngayon, sirang-sira na siya. Akala ngayon ng tao, wala na yan. Discredited na yan. Yun ang kanilang objective.